Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ayan. So, good morning po mga kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. Maging sa mga nanonood po, nakikinig ngayong umaga sa FB Live. So, good morning. I speak blessing. I speak healing. I speak protection po sa bawat isa sa araw na ito. Amen po. Sige po, minsan pa nating palakpakan ang ating pong Panginoon. Amen. God is good. And all the time, ayan, so napakabuti po ng ating Panginoon kasi nandito tayo ngayong umagang ito at wala po tayo sa hospital, wala tayong sakit. So malakas tayo, malusog at nandito tayo, nakaupo, nakikinig, sumasamba sa Panginoon. So salamat sa Diyos, nandito ka sa church, maayos tayong lahat, hindi niya tayo pinabayaan. Salamat sa magandang araw na ibinigay ng Panginoon sa atin, na kung saan ang bawat isa ay talagang maraming mga pinagdaanan, 'di ba? Ang daming sakit ngayon, kahit na sa aming pamilya, so nagkakasakit. So alam naman po natin yung mga bagay na iyon na kung saan ay talagang nararanasan din po natin. Hindi although na tayo ay mga Kristiyano, mga mananampalataya ay perfect na tayo, wala na tayong maranasan pang mga problema. So bahagi na po mga kapatid yung mga problema sa buhay po natin. Kaya kung may problema man tayo, so napaka-importante magpasalamat. Amen po? So yun po yung maging attitude po dapat ng isang Kristiyano na kung saan ay magiging mapagpasalamat. Kaya nga ngayong buwan na ito ay tatalakayin natin, pag-uusapan natin itong mga series po natin na ito na kung saan ay talagang patungkol po sa mga pagpapasalamat na ito po ang pinakamahalaga na dapat maging ugali ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya na sa kabila ng mga problemang dumarating, kahit may mga nararamdaman o mga matinding pinagdaanan sa buhay, ay nanatili pa rin siyang nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil malakas ka, malusog ka, may pera ka, o kaya maganda yung buhay mo. Kundi nagpapasalamat rin po tayo sa Panginoon kahit nakakaranas tayo ng kahirapan sa buhay. Kahit may karamdaman tayo, kahit nabibigatan tayo sa buhay, kahit ang hirap, nakaranas tayo ng pagod, pero hindi pa rin tayo sumusuko, hindi tayo humihinto kasi naniniwala tayo may Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at patnubay. Amen? Sige po, palapakan po natin muli ang ating pong Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa pangalawang installment na po ng ating series sa buwan na ito ng October at ang yung series po natin ngayon sa buwan na ito, pinamagatang Muchas Gracias. Sabi nga po natin, Muchas Gracias. So ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, thank you very much. So dito, hindi po tayo, wala pa tayo sa ibang bansa, nandito po tayo sa Pilipinas. Ayan, pero itong pag-uusapan natin ay napakahalaga. Kaya sa buwan na ito, pag-uusapan natin ito mga pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa Diyos at pagpapasalamat sa mga taong tinutulungan tayo. Sino dito na talagang kaugalian na niya na mag-thank you? Or nagpapasalamat siya kahit malit na bagay na meron siya? Amen po? Kasi alam niyo mga kapatid, maraming tao meron na nga palaangal pa. Nagrireklamo pa. Tingnan na lang natin yung iba, di ba? Ang hirap-hirap na ng buhay, walang makain, hindi makapag-aral, gusto mag-aral pero walang pera. Pero nagpapasalamat yan. Nakasurvive pa rin sila sa araw-araw na iyon. Tayo pa kaya na mga anak ng Diyos na kung saan naniniwala tayo na hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Amen po? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya napaka-importante na marunong po tayo mag-appreciate. Kasi gusto po ng maraming tao na i-appreciate po natin sila. Sino dito na gustong-gusto mo ma-appreciate ka? Yung may nagsabi sa iyo na thank you ha, maraming salamat. Di ba? Ang ganda-ganda ng ginawa mo. Hindi lamang sa pamagitan lang po mga kapatid na sinasabi natin, dapat may action. Dapat ipinapakita din po natin yung pagpapasalamat na yun na kung saan talagang natutuwa yung tao at naalala ka dahil sa mabuti mong gawa sa kanilang buhay. Amen po? So, napaka-importante yan. Gusto lang lahat na sila po ay ma-appreciate. Maraming tao,
gusto po ma-appreciate. Dapat marunong tayo magbigay pasasalamat sa mga tao po, mga kapatid, lalo na yung tumulong sa atin para lumago tayo sa Panginoon. Yung mga tao na nakikita nila yung mga pangailangan natin, kahit pinagpipray lang tayo. Amen po. Nagpapasalamat tayo sa mga taong iyon. Lalo na sa mga tao na kung saan patuloy na tinutulungan tayo para lumago tayo sa Panginoon. Appreciate your leader, appreciate your mentor, appreciate your pastor. Appreciate someone who touched your life. Lalo na po ang ating Panginoon. Amen? Kaya sa buwan na ito, lalo na sa araw na ito mga kapatid, di ba, ay ipinagdiriwang ang Pastor's Day. Kaya happy Pastor's Day. Nawa humaba pa ang buhay ng mga pastor. Amen po? Amen. So, napakaganda po. Pag-uusapan natin, tatalakayin natin itong umagang ito. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin itong gratitude. Pagpapasalamat, paano tayo maging mapagpasalamat, paano maging parte ng buhay po natin mga kapatid, ang pagpapasalamat. How to be a thankful person. Paano maging mapagpasalamat. So, importante ma-develop po sa atin itong gratitude na ito. Na kahit sa maliit na bagay, ay nagpapasalamat tayo. Kahit kung ano yung meron ka, ay hindi ka naghahanap, hindi ka umaangal, hindi ka nagrereklamo, kundi nagpapasalamat ka. Kahit maging yung buhay na iyan na meron ka, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Pagising mo pa lang sa umaga, hindi mo nakalimutan si Lord na nagbibigay ng buhay sa iyo, nagpapasalamat ka. Lalo na tayo mga anak ng Diyos. Amen? Kaya dapat maging attitude po natin, ma-express natin itong appreciation na ito, lalo na sa ating Panginoon. Why? Kasi mahirap makaranas ng papapala yung mga taong hindi marunong magpasalamat. Mahirap makaranas ng blessing yung mga tao na hindi marunong magpasalamat. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, kinakailangan dapat thankful ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, dapat thankful ka. Dapat mapagpasalamat tayo mga kapatid. Paano ba tayo magkaroon ng gratitude? Importante, mapanatili natin na tayo po ay nag-grow. Kasi kapag ang isang mananampalataya ay hindi lumalago, kahit sa pagkain yan, subo lang ng subo. Nakalimutan na si Lord, hindi nagpapasalamat yan. Kaya napaka-importante talaga na tayo ay nag-grow. Bakit? Kasi nga kahit sa maliit na bagay, ipinagpapasalamat mo sa Panginoon. Nagpapasalamat ka sa Panginoon. Hindi mo kinakalimutan yung mga blessing na natanggap mo mula kay Lord. Kaya pagkain mo pa lang, nagpapasalamat ka muna. Amen? Pansin natin, sino dito nananalangin ka kahit nasa Jollibee ka? Di ba? Kasi marami mga Kristiyano ngayon, nahihiya. Ayaw mag-pray kasi nga daming tao, tumitingin, baka mamaya anong sasabihin, ichichismis. Mga kapatid, dapat proud po tayo na maipakita natin kakaiba tayo sa mundo. Na kung saan, kahit mahirap lang tayo, pero si Lord pa rin. Hindi natin nakakalimutan na siyang lahat tumutugon sa ating mga pangailangan. Kahit mahirap ka lang, pero nakasurvive ka pa rin, wala kang sakit, di ba? Talagang tinutugon ng Panginoon yung mga pangailangan natin. Kaya importante manatili na tayo po ay lumalago kasi yung iba, wala nang ginagawa, tulog kain na lang. Mga mananampalataya, mga Kristiyano, wala nang ginagawa, puro syuta, puro juwa, yung natupag, wala nang ginagawa. Ayaw gawin yung mga bagay na magpapalago sa kanila. Maghapong nag-email. Kahit mga leader, nag-email. Pansin po natin yun mga kapatid. Paano tayo lalago kapag ganun po ang ginagawa po natin? So sinasayang lang po yung buhay natin, walang purpose sa buhay. Kaya dapat maging malinaw po sa atin ito mga bagay na ito na kung saan, lalo na sa panahon ngayon, dapat nga maghanda tayo, di ba? Pinag-usapan na natin yung nakarang series po natin na kung saan the blessed hope, na dapat hindi lang tayo tulog ng tulog, maghahanda tayo, magbabantay tayo. Ibig sabihin, bantayan natin yung spiritual life natin. Baka dumating ang Panginoon, wala tayong ginagawa. Maiwanan tayo.
Pero kapag matutunan natin itong gratitude na ito mga kapatid, hindi ka babagsak. Mapapanalo mo ang buhay. Ma-overcome mo ang mga trials sa buhay at magkakaroon ka ng purpose sa buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So ngayong umaga mga kapatid, tingnan natin ang ating pong mga Bible dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Napaka-easy lang po, isang verse lang po ito. Itong pag-uusapan natin. Pero napakaganda at talagang kung maging malinaw sa atin itong mga salita na ito mga kapatid, ito po yung magpapabago ng ating isip na kung saan tatanggapin mo yung mga bagay na yon kahit mahirap para sa iyo. Amen? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Give thanks in all circumstances. Sabihin po natin circumstances. Sabihin po natin, give thanks. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kaya pala may mga circumstances na naranasan tayo sa buhay kasi kalooban ng Panginoon. Para saan? Para tumatag ka sa Kanya. Amen? Kaya, hindi pa hirap itong mga circumstances na ito. Kaya ngayong umaga mga kapatid, welcome po sa ating topic ngayong umaga entitled Gratitude. Sabihin nga po natin uli, gratitude. Pagpapasalamat. So ang pagpapasalamat mga kapatid ay babaguhin nito ang ating buhay. Babaguhin nito ang ating buhay. Kung gusto mo maging masayahin na tao, gawin mo na maging masayahin ka araw-araw. So simple, smile every day. Pagising pa lang sa umaga, kahit alam mo, ang dami mong labahan. Pero praise God, may lalabahan pa rin ako. Kaya yung iba, nagrereklamo na, nais na, nagagalit na, may labahan, ang dami-dami, wala namang sabon. Ibig sabihin lang yan, patunay lang yan, na mayaman pa sa'yo yung pulubi. Yung pulubi, nanghihingi yan, araw-araw may pera yan. Pero tayo na mga anak ng Diyos, hindi po tayo pulubi. Mayaman tayo, amen? Sino dito mayaman ngayong umagang ito? O yan, pag sinasabing mayaman, amen. Pero pag sinasabing, sino dito mahirap ngayong umagang ito? Di ba? Wala. Bakit? Kasi ayaw na mahirap. Pero alam niyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano ngayon, mayaman nga, literal, pero mahirap spiritual. Pero dapat, kung mayaman tayo, dapat mas mayaman tayo sa Diyos. Amen? So, napakaganda po itong pag-usapan natin. Why? Kasi babaguhin ito ang ating buhay. Kaya kung gusto natin na tayo po ay maging mapagpasalamat, gawin natin yon araw-araw. Ugaliin natin, gawin natin yon. Kaya pagising pa lang sa umaga, thank you Lord. Nagising pa ako. Thank you, Lord. Kasi makakapasok pa ako sa trabaho. Amen? Wala akong sakit. Di ba? Sa mga ganun lang eh. Nakikita na kagad natin eh. So if you want to practice gratitude in your life, you should always practice to be thankful. Kinakailangan, lagi natin itong ginagawa. Amen? Lagi natin itong ginagawa. So how to be a thankful person? Naniniwala po ako mga kapatid. Kaya mo mapapakinggan ang mga mensaheng ito dahil babaguhin ng Panginoon ang ating pag-iisip. At mas babaguhin pa tayo ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Babaguhin pa tayo ni Lord. Kaya sino na po handa na sa umagang ito magsabi ng malakas na amen? Isa pa. Ayan, praise God. So number 1 in verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So a thankful person, number 1, giving gratitude. Sabihin nga po natin, giving gratitude. Nagbibigay ng pasasalamat. So bahagi na yan sa buhay niya. Nagpapasalamat yan. Nagbibigay pasasalamat yan. Kapag tayo po ay mapagpasalamat mga kapatid, nagbibigay ng pasasalamat, makapag-win po tayo ng mga tao, ng mga panibagong mga tao na kung saan maging kaibigan natin.
Mawiwi natin yung mga tao na gusto natin madala sa Panginoon. Makapag-win tayo ng mga tao na maging kaibigan po natin, mga kapatid. Magbubukas po ito ng pintuan tungo sa magandang relasyon. Lalo na kapag may negosyo po tayo. Di ba? Napaka-importante ito na maging mapagpasalamat ka. Lalo na kapag tayo po ay may mga negosyo, kapag marunong tayo magpasalamat, magpapatuloy siya na maging business partner mo. Itong mga tao na ito, magpapatuloy siya na maging kaibigan mo. Magpapatuloy siya doon sa relationship na yun na meron kayo. So being thankful, open the door to more relationship. Being thankful opens the door to more relationship. Kaya napaka-importante na maging mapagpasalamat. Kasi, siyempre, ang mga tao nag-o-observe sa atin. Tinitingnan tayo, pinagmamasdan tayo, at talagang konting pagkakamali lang, di ba? Sasabihin nila, akala ko Kristiyano ka. Pero kapag nakita nila, lalo na sa mga kapitbahay natin na kung saan may mga problemang dumarating, pero nakikita pa rin nila yung pagiging mapagpasalamat natin, tumutulong tayo, pinagpipray natin yung iba, di ba? Ang ganda ng pakikitungo natin sa mga tao na iyon, maniwala ka, pwede mo silang madala kay Lord sa mga sitwasyon na ito. Di ba? Sasabihin nila, alam nyo, ako nga may problema, pero alam ko may problema ka din. Pero salamat, pinagpipray mo ako. Di ba? Salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkain na alam ko wala rin kayong Sino dito sa kapitbahay nyo nagbibigay kayo na, kapitbahay, ito masabaw. Usong-uso yan sa probinsya, pero dito pagdating sa Maynila, di ba? Walang kapitbahay. At hindi lang yun, mga kapatid, ang tao mapagpasalamat ay healthy. Mas healthy ito kaysa sa mga tao na hindi mapagpasalamat. Amen? Pansin natin, may mga tao na palaangal. Kasi nga, di mapagpasalamat. Angal ng angal, reklamo ng reklamo, meron na nga pero nag-aangal pa. Kahit gaano kaganda yan, kapag palaangal yan, ang pangit ng muka, di ba? Kahit gaano kaganda yan, kahit gaano kapugi ang tao na yan, kapag palaangal yan, ang pangit ng muka. Kahit gaano kaganda, kapag laging nakasimangot, tapos palaangal pa, mga kapatid, di ba ang pangit ng muka? So sa Old Testament, sa panahon ni Moises, marami. Yung mga tao, angal ng angal, tinawid na nga sila doon ng Panginoon mula sa Egypt. Di ba? Pero pagdating nila doon, umaangal na sila, ligtas na sila sa lugar na iyon. Wala lang silang mainom, wala lang silang makain muna. Nagrereklamo na. Anong gagawin mo dito? Papatayin nyo kami? Palaangal. Kaya yung mga palaangal na yon sa panahon ni Moises, sila po yung hindi nakapasok sa promised land. Amen po ba? Pinakain sila ni Lord sa lupa. Kaya yung mga taong palaangal, kinakain ng lupa yun. Kung hindi man kinakain ng lupa, nag-aamoy lupa. Kaya wag na tayong palaangal. Amen po? Kasi mangangapoy lupa tayo kapag palaangal tayo, mga kapatid. So ang taong hindi mapagpasalamat, alam niyo, mga kapatid, nagkakasakit agad yan. Because thankful people improves physical health. Lalo na ngayon, usong-uso ang depression. Amen po? Di ba? Usong-uso ang depression. Pero kapag tayo po ay mapagpasalamat, maiwasan natin ma-depress tayo. Maiwasan natin yung sobrang malungkot tayo. Kaya lang, kinakailangan, maging mapagpasalamat po tayo, mga kapatid. Nang sa ganon, maranasan natin na maging masaya tayo. At maiwasan din natin yung depression. Amen. So kaya nga dapat maging mapagpasalamat talaga. Kaya napaka-importante ang maging mapagpasalamat kasi iniiwas rin tayo dito sa mga kaguluhan. Pansin nyo, kapag isang tao mapagpasalamat, wala siyang kaaway. Ilalayo siya nito sa kaguluhan. Di ba?
Kapag tayo ay mapagpasalamat, iniiwasan natin na tayo ay makipag-away at gumanti. Hindi tayo palaaway, pero kapag ang tao hindi mapagpasalamat, mga kapatid, hindi lang yan palaangal, palaaway pa yan. Oo, may mga laban tayo sa buhay, pero hindi lahat ng laban pinapatulan mo. Amen? Pinapatulan natin. So choose your battle wisely para matapos mo ang maganda ang buhay mo, dapat pinipili mo ang laban. Good fight dapat. Amen po ba? Dapat good fight. Ang dami mong pwedeng labanan sa buhay, baka relationship ang kalaban mo, kapatid. Puro kayo nag-aaway sa pamilya mo, lagi kayo nag-aaway ng asawa mo, di ba? Pero nakalimutan mong labanan ang demonyo. Pansin po natin, kaya nagtataka ka mga Kristiyano, palaaway, buti pa yung mga kapitbahay, hindi na mananampalataya, tahimik. Kasi nga, nakalimutan nating labanan ng demonyo. Ang dami pwedeng labanan sa buhay. Kahirapan, kawalan ng paglago, kaya hindi lahat nakakasakit sa atin, mga kapatid, ay gagantihan agad natin. O kaya, yung mga bagay na kung saan nagpapasama ng loob, yung iba, gaganti agad, kasi syempre, kailangan eh. Baka sabihin nila, duwag ako, hindi ako gaganti. Baka api-apihin na lang ako. Alam niyo, ganun ang magiging na mga Kristiyano ngayon. Ganti agad, barangay agad. Ang hilig-hilig natin gumanti kahit na maliit na bagay, kahit simpleng bagay. Di ba? Lumalala na, naghihiwalay na, pero kapag mapagpasalamat tayo, nare-reduce yung palaganti natin. Di ba dati ang hiling natin gumanti kahit malit na bagay, tinitingnan ka lang eh. Ako nga dati, tinitingnan lang ako eh. Gaganti na kaagad. Kasi akala masama yung tingin. Akala kursunada ka. Yung mga ganyan, kursunada ka. Gaganti na kaagad, duling pala yung tao. Hindi naman ikaw yung tinitingnan eh, kasi duling nga, akala ikaw yung tinitingnan. Di ba? Lalo na kapag laking squatter, sanay sa gulo. So naging parte yan ng ating buhay, ang hilig gumanti. Simpleng bagay lang, gumanti ka na. Di ba? Minsan nadadala natin ito sa trabaho, minsan nadadala natin ito sa pamilya. Biruin mo, sa loob lang ng pamilya, nagagantihan pa. Sa loob lang ng pamilya, nagagantihan pa. So paano tayo lalago niyan? Paano mo mawin yung pamilya mo sa Panginoon? Kapag sa loob pa lang ng pamilya, nagagantihan na. Amen? Kung mismo tayo ay gumaganti. Pero kapag mapagpasalamat tayo, mga kapatid, instead makakaramdam tayo ng galit, ang naramdaman natin sa kanila, awa. So napakahalaga po ang mapagpasalamat kasi wala tayong kaaway. Tapos makakatulong ka pa o makakatulog ka pa ng maayos. 'Di ba? Kasi wala kang kaaway eh. Makakatulog pa tayo ng maayos. Minsan dumating yung time na hirap talaga tayo makatulog, 'di ba? Pero yung time na hirap ka makatulog, mga kapatid, magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Magpasalamat ka na lang sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Kaysa angal ka ng angal, tingnan mo, effective. Pasalamat ka, basa ka ng Bible. Pasalamatan mo ang Panginoon. So mapagpasalamat. Kasi makakatulong ito sa kalusugan natin, pati sa pagtulog natin, lalo na kung tayo po ay may pinagdaanan, napaka-importante na maging mapagpasalamat. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Sabihin natin uli, giving gratitude. Dapat gawin natin ito. Nagbibigay tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. How to be a thankful person. Number 2, in verse 18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. A thankful person, number 2, practicing gratitude.
nagsasanay ng pasasalamat. Sabihin nga po natin, practicing gratitude. Sino dito na minsan dumarating yung time natin na, halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, hindi ka kaagad natanggap. Di ba? Ang hirap noon lalo na may pangangailangan ka, o kaya estudyante ka, nag-enroll ka, pero hindi ka natanggap agad sa pinasukan mong school. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, tinuturuan tayo nito ng Panginoon para masanay tayo na maging mapagpasalamat sa Kanya. Kaya lang, make it a habit. Amen? Make it a habit. Ugaliin ang pagpapasalamat. Napaka-importante na gawin natin itong habit. Itong pagpapasalamat na ito. So ang pagpapasalamat mga kapatid, kinakailangan habit na po siya ng buhay natin. Kasi kung hindi, mahihirapan tayong gawin ang pasasalamat. Dahil sinabi ng verse dito, ibigay ang pasasalamat sa lahat ng pangyayari. Kahit may sakit ka, kahit may matinding pinagdaanan ka sa buhay, kahit may problema ka, pero tinuturuan tayo ng Bible na maging mapagpasalamat pa rin tayo. Amen? Dapat naging kasanayan na natin ito. Maging habit natin ito. Sa bawat sitwasyon, lahat ng pangyayari, ibigay daw natin ang pasasalamat. So mahirapan kang gawin kapag hindi mo habit. Kaya may mga tao, imbis magpasalamat na lang, dahil may mga kinakain naman sila, may nauwi ang bahay, may trabaho, nakapag-aral. Alam niyo mga kapatid, nayayamot pa sa buhay Nakasimangot. Naiinis pa sa buhay. Kung nasanay po tayo na laging nakasimangot, alam niyo buong buhay ganyan ka. Simangot na lang. Buong buhay natin. Ang saya-saya tapos ikaw nakasimangot pa rin. Di ba? Naranasan ba natin yung ganyan, yung ang saya-saya ng iba? Kaya sinasabihan tayo na KG mo na naman. Ayaw mong sumali sa amin. So, saya-saya nila, pero ikaw nakasimangot ka pa. Tapos kapag napagalitan, umaayaw na, nagtatampo na, di ba? Nagagalit na kasi nga nasanay na ganon. Laging nakasimangot, laging nagagalit. So dapat laging nagpapasalamat tayo. Para maging habit siya, dapat lagi natin siyang ginagawa. Amen? Practicing gratitude. Alam niyo po mga kapatid, kapag habit na natin ang mapagpasalamat, isi-shift nito ang ating mindset na kung saan may mga times na gusto mo nang umayaw, gusto mo nang sumuko sa buhay mo, gusto mo nang bumigay sa ministring hinahawakan mo o sa patong-patong na pinagdaanan mo sa buhay. Pero dahil may puso ka, mapagpasalamat at hindi mo ito kinakalimutan sa buhay, makakatawid ka at hindi ka susuko sa buhay. Amen? Hindi ka susuko sa buhay. Kasi nga, ang pagiging mapagpasalamat ay nakapagbibigay siya ng magandang tulong sa atin. Kaya tayo naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kaya nilalakaran pa rin natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Maniwala ka, maraming tinatanggap ang mga taong mapagpasalamat. Maraming tinatanggap ang mga taong mapagpasalamat. Kaya kung ikaw ay mapagpasalamat, marami ka pang tatanggapin. Kasi nga, marunong kang magpasalamat sa Panginoon. Amen. Marami pa tayong tatanggapin. So ang pagpapasalamat mga kapatid ay respeto natin sa blessing tinatanggap natin mula sa Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat. Kaya ka nandito ngayong umaga. Umatin sa church. Respeto mo yan sa pagpapasalamat mo sa Panginoon. Sa mabuting ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapag habit na natin ang mapagpasalamat, hindi po tayo nang hinayang o manghihinayang na ibigay sa Panginoon yung buhay natin sa Kanya. Hindi tayo manghihinayang na ibigay sa Panginoon yung tithes and offering natin. Amen? Nagpapasalamat tayo dahil pinagpala tayo.
Nagpapasalamat tayo dahil may kinakain tayo. Kahit may mga challenges, circumstances tayong kinakaharap sa buhay, nagpapasalamat pa rin tayo kasi nga, habit nga natin ang maging mapagpasalamat. Kapag tayo binibless ni Lord, mga kapatid, ano ang tugon mo? Ano ang tugon natin sa mga blessing na tanggap natin mula sa Panginoon? Ano yung response natin doon sa mga blessing na iyon kapag tayo binibless ng Panginoon? Kasi yung iba, ang babaw ng pagtingin nila pagdating sa mga blessing ni Lord, di ba? Lord, pagandahin mo ako. Lord, pagyamanin mo ako. Lord, busugin mo ako, Panginoon. Ang babaw na babaw lang ng pagtingin nila sa blessing ni Lord. Mga kapatid, pwede naman yan ibigay ng Panginoon sa atin. Pero aanhin mo naman yan, yung kagandahan na yan, aanhin mo naman yan, yung kayamanan na yan, aanhin mo yung magandang bahay kung sa impyerno naman ang punta natin. Di ba? Aanhin mo kung nasa iyo na yung buong mundo, pero si Kristo wala naman sa iyo. Impyerno pa rin ang buhay natin. Amen po? Kaya nga, kung ikaw man ay manalangin sa Panginoon, Lord, gusto ko pagyamanin mo ako, pero kung mawala man ako sa iyo, okay na ako dito. Basta wag lang ako mawala sa iyo. Amen po ba? Kasi aanhin mo naman yan, mga kapatid. At alam naman po natin, kapag tayo tapat sa Panginoon, hindi naman tayo pababayaan ni Lord Sabi nga, ibibless tayo ng Panginoon. Hindi man katulad ng iba na mayroon sila, pero ang kagandahan doon, mayroon tayong kakontintuhan sa mga bagay na mayroon tayo. Kaya natututo tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hindi tayo hanap ng hanap, angal ng angal, reklamo ng reklamo, kahit mayroon. Kaya napakaganda ito, na maging attitude natin, itong gratitude na ito. Kaya maraming tao, ang baba ng pananaw nila pagdating kay Lord, magsisimba ako, maglilingkod ako, ano ang makukuha ko kay Lord? Di ba? Kinakailangan ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon kasi pinagpala ka ng Panginoon Binibless ka ni Lord Kaya ka gumising ng maaga pag Sunday kasi tugon mo yan sa blessing ni Lord. Sabi nga, every gising, may blessing. Amen? Every gising, may blessing. So, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Di ba? Kaya ka umati ng church pag Sunday kasi tugon mo yan sa buhay mo na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kaya ka nagbibigay para sa Panginoon, hindi dahil para tumanggap kang muli, kundi tugon mo yan. Binigyan ka pa ng Panginoon ng pagkain, binigyan ka pa ng Panginoon ng hininga. Kaya ka nandito ngayong umaga. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya buhay na buhay tayo. Dapat magpapasalamat tayo kay Lord. Amen? Kasi yung iba, mayaman, maraming pera, pero nasa hospital. Diba? Oxygen na lang bumubuhay sa kanila. Pero ikaw, nakaupo pa, malakas pa. Diba? Nakapag-worship pa tayo sa Lord. Mga kapatid, pag uwi mo, pasalamatan mo ang Panginoon kasi buo pa kayo. Kasi buo ka pa. Napakabuti ang Panginoon. Amen po. Kaya God is good all the time. In all the time, God is good. Diba? Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, sa Panginoon, tugon natin yan sa kabutihan ng Panginoon. Kaya ka kumakanta, kaya ka sumasamba, kaya ka nagbibigay, tugon ito ng isang matapat na tao. Ang rason, kaya ka naglilingkod, ang rason, kaya ka nagbibigay, ang rason, kaya mo ibinigay yung buhay mo sa Panginoon, dahil tugon mo yan sa kabutihan ni Lord sa iyo. Mabuti ang Panginoon. Amen! Mabuti ang Panginoon. Sabihin nga natin uli, God is good. God is good. Kahit may circumstances, God is good. Ganyan po mga kapatid, kapag habit na natin ang mapagpasalamat. Kaya ang nagpapasalamat ay higit na pinagpapala. Kaya kung gusto mo sunod-sunod na blessing,
dapat maging mapagpasalamat ka. Kung gusto natin ang matinding pagpapala, dapat marunong tayong magbalik ng papuri para sa Panginoon. Amen. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. How to be a thankful person? Number 1, a thankful person giving gratitude. Number 2, a thankful person practicing gratitude. And then lastly, in verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. A thankful person in everything give thanks. Sabihin nga po natin, in everything give thanks. Sabi ng verse, give thanks in all circumstances, and everything give thanks. Maging mapagpasalamat sa lahat. Ito po yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, kahit si Lord mamamatay na siya sa krus di ba? Pero nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Sinasabi niya, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Nagawa pa rin niyang sinasabi at nabanggit itong mga salitang ito na kung saan kahit mamatay na siya, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapasalamat. Pagpapasalamat. In everything, give thanks. Kahit mamatay na tayo, salamat Lord, kasi naniniwala ako, pupunta ako sa iyo. Sigurado. Maging mapagpasalamat sa lahat. In every circumstances, mga kapatid, sabi ng verse, give thanks in all circumstances. So may purpose kung bakit tayo dumadaan sa mga circumstances. In every circumstances, believe that God is doing for you. Sa bawat pangyayari ng ating buhay, may itinuturo ang Panginoon sa atin. May tinuturo ang Panginoon dito. May purpose si Lord kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok, sa mga circumstances. Why? Gusto ni Lord. Hindi tayo puro asa. Gusto ng Panginoon, magsumikap tayo. Magsumikap tayo sa buhay natin. Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi nagkamali si Lord, mga kapatid, sa kalagayan mong yan. Alam ni Lord yung sitwasyon mo. Hindi nagkamali ang Panginoon kung bakit ka nandyan sa kalagayan na yan. Give thanks in all circumstances. Hindi nagkamali sa iyo ang Panginoon. For this is God's will for you in Christ Jesus. Hindi nagkamali si Lord. Kung bakit may problema ka ngayon, kung bakit may sakit ka ngayon, kung bakit sobrang ang bigat ng pinagdaanan mo, hindi nagkamali si Lord dyan. For this is God's will for you in Christ Jesus. Di ba? May lyrics doon sa kanta na sinasabi, kung alam niyo itong kanta na ito, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan, salamat Panginoon. Amen? Salamat Panginoon. So kahit nasaktan ka na, kahit nahirapan ka na kapatid, nagawa mo pa rin pasalamatan ng Panginoon. Kahit nakakaranas tayo ng hirap sa buhay, ng bigat sa buhay, gawin pa rin natin na pasalamatan natin ng Panginoon. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, kahit may mga problema tayo, kahit napagod na tayo sa buhay natin, mga kapatid, pagod na tayo sa mga alalahanin, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Lord, thank you, Lord. Kasi nga, makakasurvive naman ako dito, Panginoon. Kasi nga, may lakas ka, Panginoon, na ibibigay mo sa akin. Kahit tapos tayo sa mga pangailangan natin, matuto pa rin tayo magpasalamat. Kung si Jesus, reklamador, di ba? Ang bigat ng cross na binubuhat niya, tapos bato-bato pa yung bundok na iyon na kanyang inaakyat, ilang beses siyang bumagsak, umaangal yun. Di ba Diyos ako? Dapat hindi mangyayari sa akin to eh. Di ba?
Pero mga kapatid, yung mga naranasan natin, wala pa sa kalingkingan na naranasan ng ating Panginoon. Mga problema, mga kabigatan sa buhay, mga kahirapan. Bata pa lang ang Panginoon, sanggol pa lang sa sabsaban na isinilang, ipinanganak. Tayo, buti, kutsyon, kama. Di ba? Ospital, mayroon pang nag-aasikaso sa atin. Pero salamat. Dahil may Kristong ipinanganak para maligtas tayo. Amen. Kaya, yun pala makikita na kaagad natin eh. So may mga bagay sa buhay natin, di ka dapat magtampo eh. Kasi dahil may problema ka. Lord, akala ko ba Kristiyano ako? Akala ko ba, Panginoon, anak mo ako, bakit ganito, Lord? Saka ako nagsisikap magbago, maglingkod ng talagang maglilingkod, pero bakit may problema? Panginoon, bakit ganito? May mga bagay sa buhay natin, mga kapatid, di ka dapat magtampo. Why? Kasi hinahayaan yan ng Panginoon na mangyari sa atin yun. Ipagpasalamat mo na lang yung pangyayari sa buhay mo. Tingnan mo yung purpose ng Panginoon. Tingnan mo yung purpose ng Panginoon. Kaya ka dinadaan ng Panginoon sa ganyang sitwasyon dahil alam ng Panginoon, mahina ka. Diyan ka tatatag, diyan ka lalakas. Sa mga circumstances na yan. Pero pagkatapos niyan, your life will never be the same again. Amen. Your life will never be the same again. May dahilan si Lord. Kaya mo naranasan yan, kapatid. Tinuturuan ka lang ng Panginoon. Tinuturuan lang tayo ni Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon kung bakit may mga circumstances tayo sa buhay. May mga circumstances tayong naranasan. Tinuturuan lang po tayo ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon manumbalik tayo sa Kanya at palalakasin Kanya. Balik lang tayo uli sa Panginoon. Maglingkod lang tayo kahit alam natin may mabigat na pinagdaanan. Tuloy lang sa mga laban natin sa buhay. Give thanks in all circumstances. Si Lord ang bahala sa iyo. Si Lord ang bahala sa atin, mga kapatid. Maging blessing sa iyo yung akala mo na hindi maganda. Kasi nagpapasalamat ka. Kaya wala nang sitwasyon na makapagbagsak pa sa buhay mo. Wala na. Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen. Kasama natin si Lord. Give thanks in all circumstances. Na hindi ka lang nakapagpapasalamat dahil may masaya kang naranasan, kundi nakapagpapasalamat ka pa din kahit may kahirapan kang naranasan sa buhay. Nagpapasalamat ka pa rin. Kahit dumaan ka sa persecution, kahit may matindi kang pinagdaanan, nakapagbibigay ka pa din ng pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ka nagpapasalamat dahil may pera ka, hindi ka nagpapasalamat dahil in love ka, mga kabataan, hindi ka nagpapasalamat dahil masaya ka, kundi nagpapasalamat ka kahit may luha sa mga mata mo. Nalalaglag. Nagpapasalamat ka pa din kahit iniwanan ka ng jowa mo. Kahit tinanggal ka ng trabaho mo. Nagpapasalamat ka pa rin kahit nahinto ka sa pag-aaral dahil wala kayo. Ang sabi ng Bible, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad. Dahil may Diyos na mag-aaliw sa atin. So pinagpapala ang isang tao na nagpapasalamat kahit umiiyak. Pinasalamatan pa rin niya si Lord. Kahit sobra siyang nasaktan, sobra siyang nahirapan sa kanyang mga pinagdaanan. Hindi niya kinalimutan ng Panginoon na, Lord, salamat Panginoon, dahil kahit may problema kami, kahit mabigat yung sitwasyon namin, pero salamat Panginoon, kasi pinaramdam mo sa buhay namin, mabuti ka. Alam ng Panginoon yan, mga kapatid. At alam niyo, mga kapatid, blessing kapag nalaglag yung luha mo dahil sa in all circumstances. Blessing. Kasi, kinukurik lang tayo ng Panginoon. Minaayos lang tayo ni Lord yung emotion natin. Kaya kapag yung buhay mo ay mahirap, patuloy lang magpasalamat sa Panginoon. Dahil mayroon kang ipagpapasalamat,
sa sitwasyon na yan, maniwala ka, may breakthrough behind the situation. Amen? Palapakan natin ang Panginoon sa umagang ito. So ibigay lang natin ang pagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Why? Kasi may blessing. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon in all circumstances. Tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. Mga kapatid, di ko alam kung ano yung mga pinagdaanan natin ngayon sa umagang ito. Pero naniniwala ako may magagandang mangyayari sa buhay mo ngayong umagang ito. Di ko alam kung anong bigat ng kalungkutan na meron ka. Di ko alam yung hirap na yan na naramdaman mo sa umagang ito. Pero maniwala ka, may iaangat ngayon ang Panginoon sa umagang ito. May iaangat si Lord, may panibagong pag-aangat na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. May aayusin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya ka nandito, hindi aksidente. Plano yan ng Panginoon. Ngayong umaga, pikit natin ang ating mata. Ito na yung panahon, ito yung pagkakataon na ilapit natin yung buhay natin kay Lord. Lapit ka kapatid. Panahon na para bumangon ka. Panahon na para mangarap ka. Panahon na para lumipad ka ng mataas. Panahon na para makita mo na may breakthrough behind the situation. Abangan mo ang magandang mangyayari sa buhay mo. Kailangan lang ma-develop natin yung gratitude sa buhay natin. Huwag kang mahiyang bumalik kay Lord. Balik lang. Kung pagod ka na, lapit ka kay Lord. Kung gusto mo na mawala yung mga kabigatan mo sa buhay, balik ka sa Panginoon, kapatid. Alam niyo, ang tagal, naghihintay ang Panginoon eh. Hinihintay ka na ng Panginoon, lapit ka lang sa Kanya. Ito yung pagkakataon na ito para muli tayong lumapit sa Panginoon, magpapasalamat sa Panginoon. Ang daming naghihirap, ang daming gutom. Pero praise God, hindi ka naman pinabayaan ni Lord. Patuloy pa rin tayong iniingatan ng Panginoon. Huwag kang mahiya, kapatid, bumalik sa Panginoon. Kahit sumablay ka, kailangan bumalik ka lang sa tama. Balik lang tayo kay Lord. Makakayanan din natin yung mga pagsubok na mangyayari sa buhay natin. Makakayanan din natin yung matinding persecution. Mapapagtagumpayan natin yung mga problema na meron tayo sa buhay. Sige mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon habang inaawit itong kantang ito. Alalahanin natin, ang Diyos ay mabuti, hindi siya nagbabago sa buhay natin. May gagawing maganda ang Panginoon sa araw na ito. Yes, Lord, we worship your holy name, O God. We exalt your mighty name, Lord Jesus. We glorify your holy name, Lord. Salamat, Panginoon. Sa kabila ng mga circumstances na naranasan namin sa buhay, Lord, hindi mo pa rin kami pinabayaan. Pinalalakas mo kami, pinatatatag mo kami, Panginoon, pinagtatagumpay mo kami, Lord, sa mga laban namin sa buhay. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, bigay namin ang aming buhay para pasalamatan ka, para purihin ka, Panginoon, para sambahin ka sa umagang ito. Lord, ipuin mo yung puso ng bawat isa. Patatagin mo kami, Panginoon, sa mga naramdaman namin ngayon, sa mga naranasan namin ngayon. At tulungan mo kami, Lord. Ngayong umagang ito, ikaw yung maging inspirasyon namin, Panginoong Isus. Let God be your inspiration. Kapatid, let God be your inspiration. Let God be your inspiration in your dream. Let God be your inspiration in your relationship. Let God be your inspiration in your life.
in your family, Salamat sa dakilang believe me, you will enjoy. Gawin mong inspirasyon ang Panginoong Isus. May mapapala ka kay Jesus. May mapapala ka sa Panginoon. Ang presensya mo. Balik lang tayo sa Panginoon sa umagang ito. Nais ko, ang puso ko ay para lang. Panginoon, nandito kami ngayong umagang ito, nagpapakumbaba. Inilapit namin yung buhay namin ngayon, Lord. Abutin mo kami ngayong umagang ito, Panginoon. Lord, mangusap ka sa puso ng bawat isa. Na kung saan, Panginoon, anumang kabigatan na meron kami sa buhay, ma-overcome namin ito, Lord. Anuman pag-aatake ng kaaway sa aming buhay, ma-overcome namin ito, Panginoon. Muli kaming makakabangon. Muli kaming lalaban sa buhay. Di ko alam, kapatid, kung sino nakakaranas ng pagbagsak ngayong umagang ito. Di ko alam kung sino ngayon nakakaranas ng pagod sa buhay niya, ng sobrang stress, ng sobrang depression sa buhay niya. Kapatid, yung oras na ito yung oras para lumapit ka at kausapin mo ang Panginoon. Lapit ka kay Lord, kausapin mo siya ngayong umagang ito. Manampalataya kang muli sa Kanya. Maniwala ka, makikita mo at the end of the day, may pag-aayos na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Lapit ka sa Panginoon. May pagbabago na gagawin si Lord sa buhay mo. Lapit ka ngayong umagang ito. Lord, I pray sa bawat isa sa sobrang nabigatan ng kanilang pasanin sa buhay. Sa kanyang mga problema, di ko alam, Lord, kung ano ang kanilang naranasan, naramdaman sa oras na ito. Ramdam nila na wala nang nangyayari, Panginoon, sa buhay nila. Wala nang nangyayari sa mga pinaghirapan nila. Lord, gusto namin maging inspiration ka, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging matatag, maging malago. Tulungan mo kami, Lord, na kahit anong mga problema, anong mga kabigatan sa buhay, hindi namin ito susukuan. Tulungan mo kami na ikaw yung maging inspirasyon namin sa buhay namin. Maraming salamat, Lord. Gabayan mo kami sa aming mga pinagdaanan. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa umagang ito, lahat ng mga bagay, lahat ng mga pag-aatake, lahat ng mga negatibo na pag-iisip ngayong umagang ito, ma-overcome namin, mapapagtagumpayan namin. At makakabalik kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I pray, Panginoon. I pray, Lord, ngayong umagang ito, yung apoy sa bawat isa ay maibalik muli, maranasan muli, Panginoon, yung apoy maibalik muli sa bawat isa ngayong umagang ito. Let your passion flow sa buhay ng bawat isa in the name of Jesus. Lahat ng nanlalamig, Panginoon, lahat ng nawawala sa direksyon, lahat ng feeling niya na wala na siyang magagawa sa buhay niya, Panginoon, ibalik mo yung apoy, Lord, ngayong umagang ito. Bring back the fire, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa puso ng bawat isa ngayong umagang ito. In the name of Jesus, receive salvation, receive healing, receive peace, receive victory. In the name of Jesus, mararanasan namin, Lord, yung presensya mo ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, kasi aayusin mo kami, babaguhin mo po kami, ibabalik mo kami, Panginoon, sa tamang direksyon.
kung saan lalago kami, tatatag kami kahit anong mga pagsubok, anong mga circumstances, maging mapagpasalamat kami sa iyo, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, Lord. Kahit may mga pasanin, mga struggles, mapapagtagumpayin namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Salamat kasi may pananampalataya kami, Lord, na kung saan, Panginoon, maging puhunan namin para malakaran pa rin namin yung kalooban mo. Salamat, Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, anuman yung naranasan nating kabigatan, anuman yung naranasan nating kahinaan sa buhay, anuman yung naranasan nating karamdaman ngayong umagang ito, I declare strength right now in the name of Jesus. I declare fresh anointing and joy and peace sa ating mga buhay. I declare victory in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Amen and amen. Thank you, Lord. We praise you, we honor you, we glorify your holy name in the name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat.